26 ngayon, Boxing Day. Pero hindi kami makikigulo sa Boxing Day kasi laging ang daming tao niyan. Ang kapal ng yelo at malamig. Wala rin naman kaming kailangan. So ayan, magda-drop off kami ng ibang mga regalo. Ayan, nandito sa iba yung sa panang ko. So minessage muna namin yung mga kaibigan namin na available today. So ida-drop off namin. Ayun pa, isa pa. Isang problema uli. Ayan, problema. Kasi tutulog kami pagising namin alas 7 na yun, ano? May mga messages na galing kang La Nina. So ayun nga si Mami na hindi malaman ko na dulas or nahulog. Pero nakita nasa nasa sahig na, so hindi malaman kung paano nangyari. Baka nakatulog or what, hindi nakita. Kasi maagang maaga, alas 6 ng umaga. Dadalhin sa ospital. Check up umiinda si Mami nung umiinda ng sakit ng balakang. Sana wala namang fracture kasi alam niyo naman pag matanda na, ang hirap pagka madali nang mapilayan, madali nang ma-fracture yung mga buto. Kasi kung walang yun although si Mami talaga pag may nararamdaman niya kahit konti, iniinda talaga niya ng gusto. Pero syempre, kailangan mag-ingat, mahirap na. Kaya kailangan madala, papacheck nila x-ray kung anong dapat gawin. Sana nabugbog lang or ano. Sana pasal. So waiting kami sa update kay Nina. Ay, labas-labas muna kami, medyo malibang-libang. Siyempre mag-aalala ka din sa mga nangyayari. Libang natin. Libang na yung maganda. Tingnan niyo may weather. Gloomy. Nag-i-snow. Daming Christmas tree. Kulang na lang yung mga balls. Puti-puti yung mga puno Dito ba tayo? Doon pa? Diretso pa. Ganda lang tignan. Malamig kasi. Negative 11. Parang negative siguro mga almost 20 sa labas. Wind chill, negative 20. Pero Ganda, no? ganda nyo may mga Christmas light sa gabi tapos ganyan. Dito na kami, malapit na kami. Nandito kami sa may Auburn Bay na lugar. Southeast. Sorry. Namumuti lahat. Right? Yep. So yan. Pauwi na kami. Hindi na kami nakapag-vlog. Maraming salamat. Sis Bianca. Lucky. Si Rocky, si Rayo, at saka si Tita Lilia. Thank you sa merienda at sa magandang kwentuhan. Nakalimutan ko na nga mag-vlog kasi sarap na chikahan namin Ay, may pupuntahan pa. Tampa ng oras. Hindi ko na sila na-vlog. Tara, let's go. Yun pauwi na kami. Pagas muna. Snow na naman. Dami nagpapagas Mura kasi ang gas ngayon. 109. Sa iba nga, sa Petro Canada, kahapon nata 96 cents lang. Pagas muna bago umuwi. Nakapaghatid na ng mga regalo. May isa pa palang natitira. Dalawa. Dalawa pa natitira namin. Sa mga susunod na araw kapag available na. For now, uwi na. Pahinga muna. Ayun bahay na kami. May pasalubong pa kami kanila Sis Bianca. Saint Michelle. Ba, kakaiba yun Mga European. Galing Europe. Para na rin kami nakarating ng Europe niyan. Sarap yan pistachio. Wow. Favorite. Wah! Pistachio uli. Alam na this. Dami naman. Ayaw nga risotto. Nice yan Kakaiba yun may alak pa. Olive oil? Olive oil ba yun? Wow. Cute. Ano ba?
Para, ay, Masisira naman, hindi natin. mahulog eh. Ayan, cute. Eh, Pretzel na ano. Next year lalagay natin. saan? Pasabit sa Christmas tree. Tsaka ito. Chestnut spread. Oh, mukhang masarap yan Parang yung Interesting. Meron pa isa. Dami! Dami naman. Thank you. Ayan ka lalaki, Bianca. Maraming salamat sa inyo. Ito, yung gift din nila. May pasalubong na from Europe. May regalo pa. Naghatid lang kami. Sayang nga, napachika. Kulang ang oras eh. Ito nga pala guys, sa ano namin. Ito yung katabi namin. Kapitbahay namin, nagbigay ng ano. Candle tsaka chocolates. Yan. Chocolates. Chocolate din ba da? Siguro. Chocolate May yan. chocolate na picture. Bigay. Card. Kami kasi hindi kami naglalagay ng card. Pagpasensya na kasi hindi kami masulat eh. Okay. Cheers. Cheers. The limbs. Ayun. So may mga ilang gift na lang kami na hindi pa namin na ibibigay. Pero the rest na ihatid na namin. Kasi iba wala eh. Hindi available. So maraming salamat. Hindi pa nabubuksan. Bubuksan na? Ano pa? Thank you. Excited ako dito. Yun Pistachio na chocolate. Favorite. Ang ganda eh. Cute nga eh, di ba? Pretzel. Ito, matry itong risotto na to. Masarap ang risotto eh. Matrabaho lang gawin. Hindi ko alam yung mga ganyan. Tigakain lang ako eh. Yan ba naman trabaho ko eh. Kaya alam ko lutuin. Thank you. Yun. Kami nanonood. Habang nag-aabang lagi ng tawag nila Ninya. Update sa atin. Kanina nga naiinip kami, naglibang-libang muna at naghatid kami ng Regalo. mga regalo sa aming mga... Pero dahil napachika kami, hindi na namin hatid yung isa pa. Oo nga eh. Malamang bukas na lang ngayon. Pero kasi, magbe-birthday din si Jeremy. So bukas kami mag-celebrate ng birthday niya. Advance. Pero dahil nga yan, may problema na naman. Nakaantabay kami sa Pilipinas kung anong mga dapat gawin at anong kailangan nila. Na ano nga yung isa naming caregiver kasi parang ano siya na Feel bad siya dun sa dahil siya ay naka-assign doon sa ano, kaya lang sabi nga namin aksidente yun eh. wala namang may gusto nun. Siyempre kung ano mangyayari kay mami, di ba? Hindi natin masabi eh. Tsaka sa tagal na rin naman lang nag-aalaga kay mami. Ngayon lang nangyari. Oo. So, hindi mo naman masasabi na hindi mo talaga na tutok ka the whole time. Siyempre, may mga times May din mga na times talaga na medyo malilingat ka ng konti. Mga pangyayari kay aksidente, mabilisan. Tsaka alam niyo na pag medyo may edad na mahina na rin talaga yung mga tuhod. So, nanghihingi nga ng pasensya. Sabi na kung naiintindihan nyo kasi ano yan, aksidente yan. Baka kasi parang dinadamdam niya. Sabi namin malalahanin yun. Tsaka alam niyo naman sa Pilipinas lahat naka-marmol, ganyan yung mga Madulas. tiles na madulas. Hindi kagaya dito na parang kahoy na talagang makapit. Kaya may carpet, kaya hindi Carpet, basta-basta. Hindi ka madudulas basta-basta. Actually, nadudulas pa rin minsan sa hagdan. Minsan pag mga nagmamadali, ako nga, di ba, one time nalaglag ako dyan eh. Tsaka nangyari nga, ayun nga, pagkagising ni Ninya, nakapagpadala na kami ng Pangdala sa ospital padala nga. sa ospital, pang emergency. Dinala ngayon sa ospital na malapit sa kanila. Kalain yung, syempre, sabi nga namin, masakit ba? Pero kanina, ino-obserbahan din namin, nakaupo na siya. Nakakait siya Nakaupo na siya. Sabi ko, kung based sa observation, tsaka sa mga, sa mga nakikita ko sa YouTube na mga nababalian ng ganun, hindi ka basta-basta makakaupo. Ng ganun. Kung ang tama mo is dun sa long bone mo rito, sa femur mo dito, or sa pelvic, hindi ka makakaupo. As in, talagang iindahin mo yun. Awa ng Diyos, kanina, pagkagising niya, kumain ka agad, tapos, napainom ng gamot. napainom ng gamot, hindi na siya nilalagnat.
So, ayun. Sabi nga namin, ano man, nakapagpadala naman kami, di dali Dali na sa na. emergency. Dali na sa emergency at ma-check up. Di pumunta na nga si Ninya. Sabi niya, meron daw silang, pwede daw gamitin yun sa barangay. So, Na ginawa. ambulance para hindi na nga naman daw magbayad. Yung sa ambulance, tawagan na lang. Kasi nga, parang, parang, syempre sa barangay, di ba? Ah. Sa barangay nila. So, dinala, sabi, nadala doon sa ospital. Pagdating, syempre, hindi na maantay ng ambulansya, di ba? Alis na rin kagad yun eh. Oo. Umalis na, inabutan niya yung driver. Tapos, pagpasok pala sa ospital, sabing gano'n medyo may nakausli nga daw sa buto dito, sabi Bibigyan ng ng doktor. pain reliever. Sinaksakan ngayon siya ng swero, tsaka doon pinadaan yung pain reliever. Tapos, x-ray. Ngayon, sabi nung habang iniintay yung resulta, i-confine muna. Confine na muna. Ang Kasi kailangan din daw saksakan lagi ng regular ng yung dire-diretso ng pain pain reliever. reliever. Sabi naman nung doktor, sabi nga nung mag-down daw, deposit. Then nung i-admit, nandun na sa admitting office niya. Admitting office na. Kaya kailangan daw deposit is 25,000. 25,000 kagad. Sabi nung ni Ninya, hindi pa naman natin alam kung ano yung resulta, bakit ma-deposit. Advice din nung doktora sa kanya na hindi na rin advisable kung nabalian man or na surgery kasi baka daw hindi nakayanin ni Mami. Hindi nakayanin ni Mami. So, anong purpose do sa sa pag-admit, di ba? So, ayun nga. Tapos sabi ni Ninya, kasi nga 'di ba ang daddy namin is veterans ng US Tsaka Philippines. So dalawa. Sabi nga kinontak niya sa veterans hospital. Ang sabi raw, nandiyan na kayo sa hospital. Dapat yung hospital nyo ang makipag-coordinate para i-transfer sa veterans. So, nangyari, sabi ni Ninya, kakausapin niya raw. So, kinausap niya magkano kung ita-transfer. Akalain nyo kung magkano, 25 to 30,000 from Commonwealth lang to Quezon City veterans. Quezon City lang din yun. Nagbiod nga kami, 25 to 30,000. Yung helicopter? May kasama daw nurse. Pero kahit na, yung distance no, napakalapit. Tsaka hindi naman siya yung agaw buhay na kailangan na kagad na immediate na na gamutan or surgery o Sa obserbasyon ko naman hindi naman ganun. Sana nga pero kahit na sabihin yun nga, yung magpe-presyo ka ng ganun, just yung ambulance lang, na ganun kalapit na distance, 25 to 30,000, saan mo huhugutin? Wala pa yung ron. Siyempre, magbabayad ka nung sa x-ray, lahat-lahat, kung ililipat. Sabi nga namin, doon pala pagkakakitaan na eh. Kaya sabi niya, pwede ko namang i-drive. Bakit ko pa Kasi ang lapit nga lang. Napakalapit lang. Sabi nga namin, kung kailangan confine si Mami doon, confine na lang muna 1-2 days kung hanggang lumabas yung resulta. Tinanong magkano yung per day, 4,000. Hindi pa naman sure. Wala pa yung doctor's fee. Room pa lang yun. Room pa lang, wala pa yung doctor's fee, yung mga laboratory, gamot na isasaksak. Ay, naka. May fracture niya. Ayun na nga, naputol yung kwento namin kanina kasi tumawag si Ninya. Si Ninya. Kasi lumabas na yung result nung sa x-ray niya. So, hindi maganda kasi fractured niya yung yung femoral head niya. Pero yung result is 3 to 4 hours pa kasi ang importante malaman kung may bleeding sa loob. Film lang yun film pa lang. Pero syempre hindi ka kaya isip anong gagawin. Sinasuggest din daw ng doktor i-surgery. Pero ang chances sobrang baba. Sobrang baba kasi nga daw una matanda na si Mami. Baka hindi kayanin. Hindi pa namin alam anong gagawin.
Kaya sabi namin kay Nina, kasi ano na rin alas 11 na rito ng gabi. Iwan namin yung yung wifi na nakabukas para anytime makatawag sila. Para kahit na nasa madaling araw or what, makausap. Waiting pa sa result. So, antay pa kami ng ilang oras. Sana nga walang bleeding kasi kapag walang bleeding kahit pa paano mas mas pa siya, mas manageable, kaya lang hindi pwedeng galawin talaga. Kasi muna siya, talagang bedridden muna. Pero kapag may bleeding, kasi nga sabi nga doon sa mga pinapanood ko sa YouTube, sabi nila yung bleeding daw yun daw mahirap kasi gamutin. pwede magkaroon ng pulmonary embolism, yung delikado. Nagtatago kasi yung blood clot sa likod daw ng abdomen dahil nga syempre yung pelvis, di ba, malapad yun, tapos yung ball, so may likod siya nagbi-bleed, kaya natatago siya nung abdomen na part. Hey, naka. Waiting ang hirap ng gata, nag-aantay ka kasi di mo alam kung ano mangyayari. Sabi daw ng doktor kay Ninya, if may bleeding, 10 to 15 days lang yung itatagal ni Mami. Kung isa-surgery naman, pwedeng, siyempre, hindi natin... Kung isa-surgery raw, kailangan within 7 days ma-surgery. Pero walang assurance. Walang assurance yan. So parang ang hirap, di ba? Hindi mo alam kung paano gagawin. Kasi pwede madagdagan, mapahaba sa surgery, pero pwedeng mas mapaikli pa doon. So hindi namin alam. Kaya parang sabi ko nga kay Ninya, parang pag sinurgery natin, parang sinintensya mo na talaga. Pero pag wala ka rin ginawa, mapoprolong lang na ilang araw kung yung yung diagnosis niya do sa bleeding is accurate do sa... Kaya nga dinadasal lang namin kahit pa paano, sana walang bleeding. Kasi pag walang bleeding, mas possible pa na i-manage. Inano ko yung picture niya, inano ko do sa AI na ginagamit ko, pina-assess ko siya. Sabi nung hindi raw niya masabi kasi yung depth nung fracture looks like na hairline fracture, na hindi naman siya ganun kalaki yung basag, pero sabi nila yun, wag daw i-base do sa sa assessment ng AI. kasi syempre AI lang naman yun. Waiting pa rin Picture kami. lang yung pinakita ko sa kanya. Hindi lang kami mapakalit. Kaya gusto namin medyo ahead ng konti. Dahil ang tagal, 3-4 hours pa kami mag-aantay bago namin malaman kung anong mangyayari. Although na si Mami ron, i-confine nga, tignan mo na i-manage mo na yung pain. So yun lang, sana dasal-dasal na lang na Yun lang yung hinihiling namin, sana mayroon pang pag-asa, di ba? Kasi syempre lalo sino matanda naman, na si diba? Mami, di ba? Hindi mo rin talaga masabi ano yung susunod Bukod na pa rin mangyayari. hindi niya ma-describe yung sakit or ano ba. Basta umiyak lang siya na masakit. May Pero masakit. nung umaga nakakapag-almusal pa naman siya. Pero syempre ngayon, tulog kasi nga nalagyan siya ng pain reliever. So nilagyan siya ng IV, tapos doon pinadaan yung yung gamot. Kaya yan, pagsubok. Kahit ano sabihin mo na mag-ready ka kasi nga lagi naman nasasabi, kaya kami every time umuwi ng Pilipinas kasi nga sabi namin mag-ready. Ano mangyayari, may dada si Mami. Pero syempre pag nandun, hindi, wala talagang hindi mo wala pa rin talagang maire-ready. paghahanda sa mga ganung bagay Hindi mo maire-ready pag nandun na Kaya na lang, dasal talaga na sana nga malagpasan niya yung pagsubok na yan, na magkaroon siya ng lakas. Na ayoko naman kasing hindi naman doon sa nagtitipid ka, kasi kaya naman din natin pa surgery yun. Kaya lang, ang dami na naming nakita na surgery. Hindi, kumbaga, yun lang talaga kumbaga, nandun ka sa bingit, silang magkuya, nandun sa bingit ng pagdidesisyon. Kami actually, 3. Kung anong dapat gawin. Kasi ang hirap Wini-weigh in mo saan yung mas magiging maayos. Ay, nako. Kailan naman.
i-update na lang uli namin kayo sa susunod kasi for now, yun pa lang ang may share namin. Ano kami? Hindi namin alam kung Waiting ano. game. Yan ang mahirap. Kaya, Pagdasal tangina na mas lang. ano Sana, pa eh, mas okay pa eh kasi parang hindi pa namin na baka simpleng nabugbog lang pero ngayon na may results na yung may result na nalaman fractured, hindi lang malaman kung totally bleeding or what. hairline fracture ba or ano or So mas walang nag-alala kami. fracture. Noong una mas ready pa ako ma-confine, ma-manage, maging okay. Pero ngayon nandun na eh, parang ito na mismo, kailangan mong pag-isipan. Ang hirap kasi ano may timeline siya na kailangan makapag-decide kaagad kaming tatlo kung ano ba yung maganda para kay mami. Kaya lang syempre ano nga ba, Mahirap eh kasi buhay yun. pahirapan mo pa na operahan na hindi mo pa rin alam na makakasurvive siya or hindi or ano natin yung i-test natin na i-test yung mga options do sa Tsaka tatanong din ni Ninya yung ano, hipag niya at saka yung pamangkin niya kasi doktor. ano sila eh. Alam nila kasi meron sila dating ano, retirement na Retirement home retirement home tapos nurse yung ano niya yung pamangkin niya so malaman na kung ano yung chance ano mas magandang desisyon kasi kailangan din namin ng ano eh yung talagang ano ng professional kaya ngayon sa doktor parang iniwan na ako kayo mag-decide ganito ganyan so kailangan pag-isipan hindi pwedeng adaliin kahit yung doktor hindi rin niya ina-advise na ganun eh, di ba? na surgery kasi nga Kasi sabi niya 86 na. tanda na raw si mami lalo mahina na rin ang katawan so hindi namin alam Siyempre yung healing ability ng katawan mo hindi na kagaya ng tsaka hindi, dati. yung buto, pag inano yun, di naman nagaya dati na mas kahit papano. Nakita niyo naman video mga nakakaraan, saya-saya pa ni Mami. Christmas party sila, konting salo-salo. So wala, aksidente. Walang ano dyan. Walang pwedeng sisihin. Mangyayari at mangyayari lalo matanda na. Hindi man doon eh, darating at darating yung mga aksidente na ganun. Dahil kung tutusin, yung mga caregiver talagang mahal na mahal din nila si Mami. So actually, nakaabang din talaga sila kung anong balita. So yun lang naman siguro, ano na namin to, balitaan na lang namin kayo sa susunod kung anong update. Sa ngayon, waiting kami. Iniling din namin yung yung dasal niyo para kay mami siya. Yun ang mahalaga dun. Walang imposible nga ika eh. Lahat pwedeng mabago. So yun naman guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.